So ngayon ay pakawalan po natin itong 3 months old na mga basilan. At ang panahon kasi natin ngayon dito po sa lugar po namin ay hindi naman gaano kalakas yung ulan, or halos 2 days na walang ulan. At yung init naman ay hindi naman gaano grabe yung init dito sa lugar po namin. Sa ganitong edad ng mga sisiw na ito na 3 months old, ito yung the best na edad na pakawalan po natin sa ating ranging area, na kaya po nila mag-survive sa mga init, sa mga ulan. Pero yung ulan na halos buong araw ay nag-ulan, halimbawa yung may bagyo, so ibabalik na lang natin sila dito sa kulungan. At yung purpose na ilagay na po natin sila doon sa ating ranging area ay dahil po short na po tayo sa ating mga kulungan, dahil may mga napipisa pa, may mga additional po tayo ng mga sisiw. So yan po sila. So after how many months pag-restart po natin dito sa ating manukan, ang nag-start lang po tayo ng ilang manok lang, mga 20 plus. So ngayon nasa mga 100 plus na po yung ating mga manok, including na po sa mga sisiw. Yan ang dami na po nila. So ito po yung sa loob ng ating rinse net. Yan. So ang isa lang po natin sa tandaan kapag nandiyan na po sila sa ranging area ay dapat bawal po tayo mag-deworm, para yung mga inahing mga manok natin ay hindi po mamatay yung kanilang mga similya. Kaya nga sa before natin sila pakawalan doon sa ranging area, yung ating mga sisiw ay dapat pinupurga na po natin sila, kasi dito bawal po magpurga. And dito sa sa ranging area ko ay hindi din ako gumagamit ng mga antibiotic. Yan. Pag mayroong nagkasakit lang ay sinisiparate ko na lang sa kulungan, para yung iba ay hindi pumawa. And since yung ating mga manok naman, yung mga basila naman ito, mga sampin, so that means na malakas yung kanilang resistensya. As you can see sa last video po natin na meron po tayong monitoring sa ating mga manok, halos hindi tayo gumagamit po ng mga antibiotic, mga commercial na mga vitamins, since okay naman sila, kasi dagdag gastos po kapag bibili pa tayo ng mga commercial na mga antibiotic and vitamins. Yung iba na grabe na talaga, na how many days lang, so kailangan po natin na yun na po yung time na bumili po tayo. But as long as okay naman sila, huwag na. So ito na mga sisiw ito na mga na iba dito 1 month old, yung iba dito mga mag 1 month old mahigit na. So yan po, may nakita ako na sisiw na medyo mahina, so kukunin natin yan mamaya para i-separate natin sa kulungan yung mga may sakit. So ito ay nasa mga 30 plus itong mga sisiw na ito. So hindi pa ito sila pwede, kasi minsan mayroon kasing mga may mga medyo yung panahon natin ngayon, medyo minsan may ulan, medyo mainit, so hindi sila makakasurvive. And ito na mga sisiw ito na mga sampin po ito. So ganoon na po talaga yung kulay o color ng isang mga sampin na mga sisiw. So ngayong araw lang ay winalay ko nila sa kanilang mga inahing mga manok. Bali 11 days old lang sila. So minsan kasi 1 week, at dito sa lugar namin medyo malamig kasi, so minsan mga 11 days o mga 3 weeks old bago ko sila winalay. So hindi talaga perfect yung mga sisiw natin, no. May iba talaga na medyo mahina. So yan, tulad ng isa nito, hindi makatayo, iwan ko kung ano yan. Hindi rin kumakain, walang ganang kumain yung isang sisiw. So lahat yan na mga sisiw na ito ay mga pure na mga basilan.
So na-mix ko na dyan yung mga 2 months old, yung mga 1 month old mahigit yan. 7 sila. 2, 4, 6, 7. Yung isa 50-50 na yung isa. So meron pa tayong abuhin na ano, na basila na sisiw. So yun nga yung ginagawa natin ngayon ay magsisilik po tayo sa unang batch ng ating mga sisiw ng mga 5 or 10 na gawin po nating inahin in the future. Kasi nga kailangan nating magparami pa ng mga manok. Then dito naman sa isang breeding pen ay siniseparate ko yung mga basila na gusto kong ma-maintain yung pagka pure line na mga basilan. So 1:3 yung ratio, minsan 1:5. Pero sa mga basilan ko 1:3 kasi yung ratio ko na 1:6, 1:7 or 1:8 medyo masyadong yung kanilang mga itlog ay hindi mga fertile kasi isa lang po yung roster na ginagamit. 1:3 okay na po ito na ratio para sa inahin at saka sa roster. So dapat kung mag-maintain tayo ng isang pure line na manok, dapat may separate tayo na kulungan. Kasi kung i-mix lang po natin sila lahat, pag merong gustong bumili, ayan, hindi na maging baka yung maibigay natin sa mga buyer, yun yung hindi pure. So dito naman yung iba na process sa isang shamo ito. So dyan din. So itong mga crosses na ito ay of course kailangan natin na anong tawag dyan, okay lang siya ma-mix. Pero yung mga pure na minimaintain ko lang dito, yung mga basilan, dapat pure talaga sila, yung rooster at saka yung mga hens. Pag sa mga breeder ay dapat kaunti lang yung pinapakain natin sa kanila, kasi hindi din okay kapag masyadong mataba na ho sila or marami yung pinapakain po natin na feeds. Ang isa lang po yung tandaan sa base lang po sa experience ko dito, minsan itong mga sisiw dito at itong mga breeder, kasi kung ano-ano lang yung pinapakain ko sa mga sisiw, yun sa mga breeder dapat mali po pala. So dapat yung feeds na ginagamit ko dito either GMP4, Gallimax or Gallimax 2 Plus, yun yung maganda po para sa mga breeder. So yung yung doon sa sa mga sisiw na pinakawalan ko ngayon, yun na din yung pinapakain ko. Kasi yung butil ng ng Gallimax or GMP4 ay kaya naman nilang lunukin sa mga edad na 3 months old mahigit. Kasi ito sila, pag itong mga breeder na ito, pag pakainin mo sila ng Integra 3000 plus or Integra 3000, ang na-observe ko sa kanila ay huminto sila sa kanilang pangingitlog. Kaya yun pala, hindi po pala okay kapag Integra 3000 plus para sa mga breeder. Okay ang Integra 3000 plus doon po sa mga 3 to 5 months old ng edad ng manok. Pag ganito, hindi po pwede. So ito yung ating mga sampin din, no? So ganun pa rin, dito ay Gallimax 2 Plus yung pinapakain ko. Hindi ako dati minimix ko yung Gallimax 2 Plus at saka yung Integra 3000 Plus. Nagtaka ko bakit huminto sila sa pangingitlog yung ating mga inahing mga manok. So from that time ay hindi ako nagmix na ng Integra 3000 Plus. May isa na mix dito, yan o.
basilan, kasi doon kasi binubuli kasi siya sa ibang ibang breeding pen, kaya dito ko na lang sila nilalagay kasi hindi siya makakain ng maayos. So someday kapag may pwede na tayo makatay dito ng mga sampin, i-try natin o masarap ba talaga yung karne nito, kasi sabi nga nila sampin native chicken masarap daw yung karne nito. So i-experiment natin kung kung masarap ba talaga ang karne ng isang sampin native chicken. And bala kasi natin bumili din po ng mga darag ng mga native chicken, kasi yan daw sa lahat ng mga native ang pinakamasarap yung mga darag native chicken. At dito naman meron tayong bagong pugad ng mga sisiw. So 5 lang yung mga sisiw ko dito, but at least may 5, may nadagdag. So after mga 2 weeks ay walay naman natin ito para mangitlog yung mga inahing mga manok, para mas mabilis yung dumadami yung ating mga manok, since hindi naman tayo gumagamit ng incubator po dito. Yung incubator sa mga susunod na lang siguro kapag may budget na, but as of now pure hash lang muna tayo. Ang isa pa sa mga napapansin ko dito sa ating mga basilan, sa ating mga native chicken, kasi dati pa naman native chicken naman talaga yung inalagaan ko dito, ang kaibahan ng pag-confine at saka yung ating mga sisiw na nandyan po lagi sa free range area, mas mabilis lang lumaki at hindi sila basta-basta magkasakit yung ating mga sisiw kapag hinayaan po natin sila na pinakawalan sa isang maluwang or malaki na area. Whereas kung naka-confine kasi yung ating mga sisiw lang hanggang 3 months old, hanggang 4 months old, sa mga native chicken, medyo ang napapansin ko sa kanila, medyo matagal silang lumaki. So mas maganda as early as possible, kung maganda naman ang panahon, for example kung 2 months old, 3 months old, kung kaya na nilang mag-survive dyan sa ating ranging area, mas maganda na pakawalan po natin yung ating native chicken, para sa ganun ay mas mabilis po silang lumaki yung ating mga sisiw, yung ating mga manok.